Patuloy po tayong umawit at sumamba sa ating Panginoon. Let us worship the Lord today to the ends of the earth. Love unfailing, overtaking my heart. You take me in, finding peace again. Fear is lost in all you are. I will give the world to tell the story, 'cause I know that you've called me. I know that you've called me. I've lost myself for good within your promise. I won't hide it, I won't hide it. Jesus, I believe in you, and I would go to the ends of the earth, to the ends of the earth. For you alone are the Son of God, and all the world will see that you are God, you are God. Love unfailing, overtaking my heart. You take me in, finding peace again. Fear is lost in all you are. And I will give the world to tell your story, 'cause I know that you've called me. I know that you've called me. I've lost myself For good within your promise. I won't hide it, I won't hide it. Jesus, I believe in you, and I would go to the ends of the earth, to the ends of the earth. For you alone are the Son of God, and all the world will see that you are God, you are God. Jesus, I believe in you, and I would go to the ends of the earth, to the ends of the earth. For you alone are the Son of God, and all the world will see that you are God, you are God. Jesus, I believe in you, and I would go to the ends of the earth, to the ends of the earth. For you alone are the Son of God, and all the world will see that you are God, you are God.
The herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hail the heaven-born Prince of Peace, hail the Son of righteousness. Light and life to all he brings, risen with healing in his wings. Mighty lays his glory by, born that man no more may die. Born to raise the Son of earth, born to give the second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. While he lays his glory by, born that man no more may die. Born to raise the Son of earth, born to give the second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Tingnan ninyo, maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito'y kasama natin ang Diyos. Tayo po ay magpatuloy sa pagmuni-muni sa harapan ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sapagkat tunay na ang pagpapala, ang biyaya nyo ang laging nasa bawat isa. Maraming pong salamat sa paggabay, pangunguna nyo po sa aming buhay. Patuloy naming ilalapit at nadalangin na pangunahan nyo po kami sa aming gawain. Patuloy ka pong mangusap sa puso at isipan ng bawat isa sa amin, lalong-lalo na po
sa mensahe na gusto mong ipahatid sa bawat isa sa amin. Marami pong salamat sapagkat alam ng bawat isa sa amin na dapat ay hindi lang namin ito mapakinggan, matutunan, kung hindi maging gabay namin sa aming pamumuhay sa mundong ito. Marami pong salamat, Panginoon, sapagkat sa patuloy na pangangalaga niyo po sa bawat isa sa amin, sa pagtulong na dadadama namin buhat sa inyo, at marami pong salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang lagi naming kapiling, ikaw ang lagi naming kasama. Bagamat dumarating ang mga bagyo, uno sa aming mga buhay tulad ng pandemic na ito, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, tunay na samahan mo po't pangunahan kami na maging kaaya-aya at kalugod-lugod nawa ang gagawin na ang aming buhay sa paningin mo, Panginoon. Alam ng bawat isa at nananalig kami na kayo ang patuloy na in control sa buhay at sa sitwasyon namin na dinadana sa mundo ito. Marami pong salamat, Panginoon. Pangunahan niyo po kami. Ang lahat po ito ay aming ilalapit, nadalangin sa mapagmahal, makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Ama namin na nasa mga langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kalwalhatian magpakailanman. Siya nawa. Gabi ng tuwa at ng pagliyab, payapa, may tanglaw sa mga bituin lumiliwanag, ay may isang tanging kumikislap na si Jesus ang saad ay ngayoy isinilang. Gabing maliyag, gabi ng tuwa, kaligtasan ng madla, ang sa mga anghel na babala, sa mga pastol na dukha't aba, ay lubos na biyaya ang kay Jesus na awa. Gabi ng tuwa, gabing maliyag, puputanging liwanag, sa mukha ni Kristo'y mamalas, sa mundo siya'y ilaw na maninas, dalampungin ang kislap, nasa
Belay sumikat. Ang tangos pusong dalangin sa Diyos, lughang mahabagin ay siya nating dapat gawin. Pagpapala ay kakamtin, ipamagitan kay Jesus ang ating magapagloob. Tutugunin tayong lubos, puso nating malulubog. Tayo'y manalangin. Aming Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na banal, Ikaw ang Diyos ng aming mga buhay. Kinilala ka namin bilang aming Panginoon at Tagapagligtas. Ama, sa araw na ito kami ay sumasamba po sa iyo. Purihin ka, Panginoon. Nagpapasalamat kami, Ama, sa buhay, sa kalakasan, sa pagpapalat provision mo, sa buhay ng iyong mga anak. Ama, hayaan mo na sa umagang ito, sa aming pagsamba, ay ikaw ang aming maitaas, sapagkat tunay ng aming mga buhay ay nasasalig, Panginoon, sa iyong kapangyarihan, Ama. Kaya hayaan mo ng lahat ng aming mga tinatangkilit, lahat ng aming tinatanggap, lahat ng mga pangyayari sa aming mga buhay ay amin pong ipinagpapasalamat po sa iyo. Panginoon, lumalapit po kami sa iyo at hayaan mo na ihanda mo ang aming mga sarili. Sa araw na ito, Panginoon, amin pong aalalahanin ang iyong ibinigay sa aming aral, Panginoon, na aming inaalala yung unang linggo ng bawat buwan ay isinasagawa namin, Panginoon, ang iyong banal na hapunan. Panginoon, hayaan mo na ilapit po namin sa iyo ang aming mga sarili. Patawad, Ama, sa aming mga pagkakamali, sa aming mga kasalanang nagawa, Panginoon. At alam namin, Panginoon, na ang mga pagkakamaling iyon, mga pagkakasalang aming nagawa, magsisi lamang kami, ihayag ang aming mga kamali at kasalanan, makaaasa kami, Panginoon, na pinatawad mo na kami. Kaya nga, hayaan mo na sa aming pagsamba ngayon ay tignan namin, Panginoon, ang aming mga kamalian. Siyasatin namin, Panginoon, ang aming mga sarili. At tunay, natatanggap kami, Panginoon, ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Panginoon, hayaan mo na patuloy kaming lumapit po sa iyo. Dalangin po namin sa iyo ang aming bansa, ang aming Pangulo, Panginoon. Patuloy po namin siyang itinataas po sa iyo. Siya yung pinili mo para pangunahan ng aming bansa. Sa anumang kalalagayan, Panginoon, nandun siya at kanyang pinapangunahan, Ama, ang aming bansa. Sa kabila nga, Panginoon, ng pandemyang ito, Panginoon. Samahan mo siya, samahan mo ang kanyang buong sambahayan, bigyan mo siya, Ama, ng kalakasan, at dalayan po namin sa iyo ang lahat ng kanyang mga kasama sa gobyernong ito hanggang sa barangay level, Panginoon. Patuloy po namin itong inilalapit po sa iyo. Kaya nga ba, Ama, patuloy namin dalangin ang aming bansa, ang mga tao na naghihirap, dulot nga, Ama, ng pandemyang ito, at yung mga nakaraang bagyo, Panginoon. Maraming nahirapan, maraming nawalan ng bahay, maraming naghihirap.
Panginoon, bigyan mo sila ng pag-asa. Bigyan mo sila, Panginoon, ng kanilang mga ikabubuhay, Panginoon. Katagpuin mo sila, Panginoon. At nawa, makita nila yung ano ba yung mensahe nito, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Hayaan mo na ikaw ang Diyos na nakababatid ng buhay ng bawat isa, ng puso ng bawat isang tao, Panginoon. Patuloy po namin silang inilalapit po sa iyo. Panginoon, hayaan mo na idalain po namin sa iyo ang aming iglesia sa kanyang pangkalaganapan, mga generales, obispo, aming direktoryo, ang lahat ng kapasturan, Panginoon, ang lahat ng mga local churches na nagbukas ng kanilang templo o sumamba sa pamamagitan ng mga recorded na pagsamba, Panginoon, pagpalain mo, Panginoon, ang bawat local churches na ito, Ama. Panginoon, dalayan po namin sa iyo ang nalalapit na gawain ng buong iglesia, yung nalalapit na gawain para sa Kapaskuhan, yung mga simbang gabi, Panginoon, itinataas po namin ito sa iyo. Inilalapit po namin sa iyo, bagamat ang ibang mga local churches ay hirap para isagawa ang mga gawaing ito, subalit alam namin, Panginoon, ito yung magbibigay ng kaluguran sa iyo na sa kabila ng ganitong mga kalalagayan, kami na iyong mga anak ay sasamba po sa iyo. Ibibigay yung pinakamabuti, yung pinakamainam, Panginoon, na aming maibibigay po sa iyo. Kaya hayaan mo na pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng gawain ng mga local churches, Panginoon. Maging ang mga gawain ng mga mission point, itinataas po namin ito sa iyo. Panginoon, dalangin din namin naman sa iyo, Ama, ang aming iglesia dito sa Tipas. Patuloy mong pagpalain ang bawat sambahayan. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga magulang, ang mga anak, sa kanilang mga kalalagayan, Panginoon. Katagpuin mo sila, Panginoon. Dalangin din namin sa iyo ang aming konsilyo, pakapagpalain mo ang iyong mga anak na pinili, Panginoon, upang pangunahan ang lahat ng gawain ng aming iglesia, Panginoon. Kaya nga ba, Ama, sa pagkakataong ito, inilalapit po namin sa iyo ang pagpapatuloy ng aming pagsamba, ang lahat ng mayroong mga bahagi, Panginoon, bigyan mo sila, Ama, ng kahandaan sa aming pagsambang ito. At ganoon din, Panginoon, isasagawa nga namin, Panginoon, yung pag-alala namin, Panginoon, sa banal mong hapunan, Panginoon. Kaya hiyanda mo ang lahat na may bahagi, Ama, sa aming pananambahan. Marami pong salamat at kawang kumatagpo, Panginoon, sa pagpapatuloy ng aming pagsamba. Panginoon, lahat na ito yung aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, mula ngayon at magpakailanman. Amen. Sama-sama po nating bigkasin ang pag-amin ng kasalanan. O Panginoong Diyos, kami ay humaharap sa iyo bilang mga anak at lingkod. Umaamin na kami ay isinilang at nagpapatuloy sa kasalanan. Nilabag namin ang iyong mga utos. Hindi kami nakaabot sa iyong kaluwalhatian. Hindi ka namin iniibig ng aming buong puso, pag-iisip, kaluluwa at lakas. Hindi inibig ang aming kapwa gaya ng aming sarili. Inaamin namin ang aming kasamaan. Kami ay nararapat na nasa ilalim ng iyong sumpa at kahatulan. Pawiin mo po sana ang aming mga paglabag. Hugasan mo ang aming mga kasalanan. Patawarin at linisin mo kami sa lahat ng hindi matuwid. Bigyan mo kami ng awa. O Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Paggawad ng kapatawaran ng Diyos na matatagpuan sa mga awit 34, 15 hanggang 18. Kinukupkop ng Diyos ang mga matuwid at ang taghoy nila'y kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo.
Tayo po ay dumako sa tugunang pagbasa na matatagpuan sa Lucas 1:26-38. Nang ika-6 na buwan nga'y sinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea, ngalay Nazaret. At pumasok siya sa kinaroroonan niya at sinabi, "Magalak ka, ikaw na totoong pinakamamahal, ang Panginoon ay sumasayo." At sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan, at sa kanya'y ibibigay ng Panginoon Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama. At sinabi ni Maria sa anghel, "Paanong mangyayari ito? Sa ako'y hindi nakakakilala ng lalaki." Tayo pong lahat, at sinabi ni Maria, "Narito, ang alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita." Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Jesucristo na anak ng bugtong niya, Panginoon natin, na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birhen Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing. Sa 3 araw nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. Walang
There is only one God. There is only one Savior. There is only one Lord. And there is only one name given by which man is saved. And the name is Jesus. And this God is a sovereign God. He reigns upon the heavens and the whole universe. But he takes care of his own by his own. Let us take a look at the first Christmas. When an angel appeared before Mary and said, "Do not be afraid, Mary," the angel said. And a 740-year-old prophecy is fulfilled through Mary. In Isaiah 7:14, it is said, "Therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel." And this was in Matthew 1:22-23. It was echoed. So all this was done that it might be fulfilled which is spoken by the prophet, that there will be a son, a virgin will give birth, and they shall call him Mary. The great faith of Mary. Luke 1:30, and the angel said unto her, "Fear not, Mary, for thou hast found favor with God." And in Luke 1:31, and behold, the angel said, "You will conceive in your womb, and bring forth a son, shall call his name Jesus, and he will be great, and will be called the Son of the Highest." In Luke 1:35, "The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee. Therefore also that holy thing that shall be born of thee shall be called the Son of God." And in 1:38 of Luke, the angel said, "Then Mary said to the angel, Let it be according to your word." Itinaya ni Maria ang sariling buhay sa pagsang-ayong ito. Itinaya ni Maria ang kanyang buhay para sa pananampalataya sa Diyos na ito, upang maganap ang kalooban ng Diyos. Paano? Itatanong ninyo, paano? Kasi po noong panahong iyon at sa lugar na iyon, ayon sa batas ng mga Hudyo, ang nagbubuntis na dalaga ay binabato hanggang mamatay. Ikaw, kaya mo bang itaya ang buhay mo para kay Jesus? Kaya mo bang itaya ang buhay mo para kay Jesus? Ginawa ito ng ating mga ninuno upang iwanan tayo ng legacy of faith. The true worth of a church should be gleaned from the years of trials and travails it went through in standing by its faith and beliefs in the one true God. For there is only one God. There is only one Lord. There is only one Savior. There is only one name given by whom man is saved, and the name is Jesus. Our Oneida forefathers made a life-changing decision when they embraced the covenant of grace over and above the covenant of the law. Taya ang buhay. They found salvation through Christ, and in the process also established their pagkalahing Pilipino. Because for 350 years, under Spain and the Church of Rome, there was no lahing Pilipino. Walang lahing Pilipino. They were sneeringly called Indios by the Peninsulares and Insulares Spaniards and the Mestizos, yung mga half-breeds. Young men and women today
are glossing over the words, ako'y Pilipino. Pilipinas ang bayan ko. But they must realize the sacrifices of Filipino heroes in the 1900s who died bago magbukang liwayway and did not see the realization of the establishment of a Filipino nation. Being a Filipino did not come by easily to us. Our national heroes led by Rizal, the Lunas, the Paternos, including our UNIDA forefathers, fought for and died for it. The Bible is a whole book not composed separately of the Old and the New, but rather only one scripture that talks about only the one true God. In Isaiah 6:13, ang sabi, matira man ang ikasampung bahagi ng mga tao, sila ay mapupusa parang pinutol na puno ng sina. Tuod lamang ang natira, ang tuod na iyan ang binhing banal. Sa binhing banal na ito, isinilang si Jesus sa munting bayan ng Bethlehem, in that little town of Bethlehem. In Isaiah 7:14, it said, therefore, the Lord himself will give you a sign. This is the sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel. This was echoed, I tell you, di ba doon sa Matthew 1:22-23. So all this was fulfilled that it might, all this was done that it might be fulfilled, which was spoken by the Lord through the prophet, saying, behold, the virgin shall be with child and bear a son. They shall call his name Emmanuel, which is translated, God with us. Ang pagitan ng dalawang talatang ito ay 740 taon. Ang tanong ay bakit kay tagal? Kunin natin ang paalala ni Pedro sa chapter 3, verse 9. Ano ang sinasabi diyan? Ang sabi sa Panginoon, ang isang araw ay 1,000 taon at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapapaya sa kanyang pangako tulad ng sabi ng ilan. Hindi siya nagpapabaya. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo, alang-alang sa atin. Kaya hindi natutupad pa ang mga pangako. Like today, ngayon sa ating panahon, nasa gitna tayo ng pandemya. Ano ang kalooban ng Diyos para sa atin? Sa ating mga ninuno ang tuod na banal at sa kanila ang ating mga ninuno ang tuod ng banal, ang tuod na banal. At sa kanila isinilang ang Iglesia Evangelica Unida de Cristo. In 1932, a group of 6 came together at the instance of Don Toribio Teodoro and established Iglesia Evangelica Unida de Cristo. Ang pinakamadaling gawin ng itatagang Iglesia Evangelica Unida de Cristo ay ang kumabit sa mga American Mission Boards upang tumanggap ng mga dolyar mula sa mga kano para sa pastor at para sa pagtatayo ng kapilya. Pero hindi ang ating mga ninuno, sapagkat ang damdaming makabayan ay nasa dibdib nila at gusto nilang tumayo sa sariling paa tulad ng Iglesia Apostolika na tinayo ng mga unang Kristiyano. Ang gusto nila ay iglesyang walang pakialaman dayuhan, sariling kayod at sikap, sariling pamahala at sariling pagpapalago. Ngunit paano mabubuhay ng matagal ang isang iglesyang walang pera? Simple lang ang naging paraan nila. Ang mga pastor ay maglingkod sa Diyos at hindi sa piso. This is the unwavering faith
the unfaltering faith of our forefathers through 60 years. At hindi sila pinabayaan ng Diyos at ang Iglesia Ebanghelika Unida de Cristo ay narito pa pagkatapos ng 88 taon. Ngayon ang Unida Church ay 88 na taon na. Buhay na buhay sa gitna ng isang nagbago ng mundo. Tumutugon sa lahat ng hamon na binabato ng mundo sa kaniya. To the world we say, bring it on! And to God, we pray, Lord, our heart is ready because you are with us. And because you are with us, no one can defeat us. Because you are with us, no one can defeat us. Unida, Protestante, Ebangheliko, Pilipino, this is our legacy of faith. Ito ang ipinamana sa atin ng ating mga magulang, isang pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. At ito rin ang ating pinananaligan ngayon. Sa nagaganap na pandemya, sa sandaling ito, idalangin natin ang patnubay ng ating Panginoong Kristo. Tayo po ay manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, itulot mo na o Ama, na iyong patnubay ang sumaamin sa lahat ng panahon. Katulad ni Maria, hahamunin mo kami na itaya ang aming buhay. Katulad ng aming mga ninuno sa Iglesia Ebanghelika Unida de Cristo. Hahamunin mo kaming itaya ang aming buhay. Panginoon, taya lahat para sa amin. Sapagkat kami ay nananampalatayang ikaw ang tunay na Diyos at nag-iisang Diyos. Ito po ang aming samod dalangin sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon ngayon at magpakailanman. Amen. Sure doesn't be surprise. Every road I've taken here is never in a million lives. We have dreamed of and
Aming Diyos, Panginoon, lumalapit po kami sa iyo at sa pagkakataong ito, ang bawat isa ay malaya makalalapit upang tumanggap ng iyong basbas, Ama. Hayaan mo na pakapagpalain mo ang lahat ng nagdaos ng kanilang kaarawan. Patuloy mo silang katagpuin, bigyan ng buhay at kalakasan, Panginoon. At anuman yung kanilang mga naisin na maabot sa kanilang mga buhay, pagpalain mo sila, Panginoon. Tayaan mo naman na ngayon din ay ilalapit po namin sa iyo ang lahat ng nagdaos ng kanilang anibersaryo ng kasal. Panginoon, pagpalain mo sila, Panginoon. Ikaw ang kumatagpo po sa kanila. At nawa ang iyong biyaya at pagpapala, Panginoon, ang patuloy nilang maranasan. Kaya nga ba, Ama, sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ng iyong lingkod sa kanilang mga ulo, igawad mo, Ama, ang iyong makapangyarihang basbas. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Mula ngayon at magpakailanman. Amen. Kung ang sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid at siya ang pampalubag loob sa ating mga kasalanan. Hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sambuong sanglibutan din naman. Kayo na sa ngayon nagsisising tapat na tunay sa inyong mga kasalanan na nasa kawaan at pag-ibig sa inyong kapwa, gumaganap na kusa sa pagbabagong buhay, umaalinsunod sa mga utos ng Diyos at tinutuntun mula ngayon hanggang sa hinaharap ang mga banal na landas, mangagsidulog kayo dito na taglay ang buhay ng pananampalataya at tanggapin ninyo itong hapunan ng Panginoon para sa inyong kaaliwan. Na magsiluhod kayo na may buong pagnanasa makamtam sa Diyos ang kapatawaran sa pangalan ni Kristong ating manunubos at tagapamagitan, at gawin ninyong may lubos na kapakumbabaan ang pagsusulit sa Diyos ng lahat ng mga nagawa ninyong kasalanan. Tayo po'y manalangin. O Diyos, na lubhang makapangyarihan, Ama ng aming Panginoong Hesukristo, lumikha ng lahat ng bagay, hukom ng lahat ng tao. Kinikilala po namin at itinatangis ang madlang kasalanan na sa lahat ng oras ay aming nagagawa sa pag-iisip at sa pangusap laban sa dakila mong pangalan na siyang naghahatid sa makatwirang puot mo at pagkarimarim sa amin. Narito kami na lubos na pinagsisisihan at nagdadamdam ng labis sa mga nagawang di nararapat sa iyong paningin. Maawa ka po sa amin, o Amang mahabagin, alang-alang sa iyong pinakaiibig na anak na aming Panginoong Hesukristo. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming nagawang kalapastanganan at itulot ngayon hanggang sa hinaharap na kami makapaglingkod sa iyo ng buong pagtatapat sa tanging kararangal at kaluwalhati ng iyong pangalan. O mahabaging Panginoon, hindi kami nagnanasang dumulog sa iyong dulang sa pag-asa sa aming mga karapatan. Hindi nga, Panginoon, kundi dahil lamang sa panghahawak namin sa di malirip mong mga kaawaan. Kami ay hindi nga nararapat kahit mamulot ng mga mumo sa ilalim ng iyong dulang. Datapot ikaw, Panginoon, ikaw rin nga ang talagang mauwiin ayon sa iyong katutubong taglay. Amen. Sabay-sabay po tayo. Mamayin Diyos na walang hanggan, yaman sa Panginoon mo, ahayag ang mga puso ng lahat ng tao. Talastas mo ang lahat ng nasa namin at walang lihim na sa iyo'y nalilingid. Pakalinisin mo po ang mga pag-iisip ng aming mga puso ng apoy ng iyong Espiritu Santo upang magawa namin na sa iyo'y umiibig na tunay ay malawalhati ang banal mong pangalan
alang-alang kay Yesu Kristong aming tagapagligtas. Amen. Tayo po'y manalangin. Manamin sa kalangitan, dahil sa iyong walang hanggang pag-ibig, ay pinagkaloob mo ang iyong bugto na anak na si Yesu Kristo upang siyang magtiis ng hirap sa kamatayan sa krus, sa pagtubos sa amin, na siya ang naghain ng kanyang sarili upang maging sakdal at sapat na kabayaran sa mga kasalanan ng sanlibutan. Siya rin ang nagtatag ng sakramentong ito at pinag-utos sa amin ng isang walang likas na pag-alaala sa kaniyang mahalagang kamatayan hanggang sa ikalawa niyang pagparito. Inulog po namin sa iyo, O Amang Mahabagin, lingapin mo po kami at ipahintulos sa amin na kung matanggap na namin ang tinapay at alak na mga kalarawan ng kaniyang katawan at dugo ayon sa banal na likha ng iyong anak, ng aming tagapagligtas na si Yesu Kristo, sa pag-alaala sa kaniyang hirap at kamatayan, ay makapakinabang kami sa tunay na pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, "Ito ang aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." At kayo niyo naman hinawakan ang saro pagkatapos maghapunan na sinasabi, "Ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin." Mga pangyarihan Diyos, mangyaring pabalian ang dami ng alak na magagamit sa sakramento. Kunin at kanin ninyo ang tinapay na ito, nakalarawan ng katawan ng ating Panginoon sa Kristo na bayubay doon sa krus ng Kalbaryo para sa ating katubusan.
pagkunin at inimin ninyo ang saro na ito, ang kalarawan ng dugo ng ating Panginoon Kristo na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo sa ikapagpapatawad na ating mga kasalanan. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan niyo, malibam kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, ay hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko silang bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ang tunay na pagkain at ang aking dugo ang tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay mananahan sa akin at ako ay sa Kanya. Tayo po ay manalangin. O Diyos na lubhang makapangyarihan sa lahat, Ama ng aming Panginoon Hesukristo, dumalang ng lahat ng bagay, hukom ng lahat ng tao, kinikilala po namin ang inyong kabutihang pangkaama sa pagkakaloob ninyo ng inyong anak, ang Panginoong Hesukristo, na namatay sa krus sa pagtubos sa aming mga kasalanan. Sa mga sumandaling pong ito ay naalala po namin, O Panginoong Hesus, ang inyong walang hanggang pagpapakasakit alang-alang sa aming katubusan. Tulungan po ninyo na sa pag-alaala namin ito sa pamamagitan ng pagkain ng tinapay na kalarawan ng inyong katawan at pag-inom ng saro na kalarawan ng inyong dugo ay lalong mapagtibay at magpalakas ng aming pananampalataya upang mamuhay kami na may kabanalan at makapagbigay kaluwalhatian sa inyong banal na pangalan. Tayo pong lahat, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan, mabuting kalooban sa mga tao. O Panginoong Diyos, Jose Cristo, ang magdalo ng Diyos, na inalis mo ang mga kasalanan ng sanlibutan, mahabagkas sa amin. Ikaw na nakaluklok sa kanan ng Diyos Ama, mabagkas sa amin. Kristo na kaisa ng Espiritu Santo, o ikaw nga ang kataas-taasan sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Ang hindi matingkalang pag-ibig ng Diyos na sumasaibabaw ng lahat ng pag-iisip ay siya nawang manahan sa ating mga puso sa pamamagitan ni Jesucristo ang ating Panginoon at ang pagkapalan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang siya nawang mag-ingat at mag-ampon sa atin mula ngayon at magpakailanman. Amen. Ang Ama'y papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang at ng tanang sanlangitan,
Magandang umaga po sa ating lahat para po sa ating mga pagbabalita sa umagang ito ngayon pong December 6, 2020. Sa atin pong Sunday Worship Service, ang nagbigay po ng mensahe, Pastor Gamaliel Filio, ang tanging awit sa panguna po ng ating TUC Choir, ang praise and worship sa panguna ni Brother Jordan Balida, hymns leaders po natin, Sister Grace Cayabyab at Sister Wendy Encabo, narration leader Brother Genesis Neva, at video editor Brother Nuri Ordonez. Sa darating naman pong December 10, 2020 sa atin pong Family Midweek Worship and Prayer Meeting, ang magbibigay po ng mensahe, Sister Andy Ordonez, ang magpapatotoo at magpapasalamat, Sister Liza Balona, ang praise and worship sa panguna po ng ating praise and worship team, hymns leader po natin, Sister Wendy Encabo, opening prayer, Assistant Pastor Jojo Filio, benediction, Pastor Erlan Tan, at video editor, Brother Joshua Talampas. Ang lahat po ay patuloy na inaanyayahan na makiisa at dumalo sa atin pong Sunday School. Ito po ay sa ganap na ikawalo ng umaga. Ang gabay po sa Sunday School at Zoom link ay ipapadala po sa TUC Members Chat Group. Sa darating naman pong December 13, 2020 sa atin pong Sunday Worship Service, ang magbibigay po ng mensahe, Pastor Fermin Lantan, ang tanging awit sa panguna po ng TUC Choir, ang praise and worship sa panguna po ni Sister Gigi Ordonez, hymns leaders po natin, Sister Grace Cayabyab at Sister Wendy Encabo, narration leader, Sister Pearl Katahan, at video editor, Brother Nuri Ordonez. Ang lahat po ay naanyayahan na dumalo at makiisa ngayon pong alas 2 ng hapon sa gaganapin pong online zonal fellowship. Ang Zoom link po ay ipapadala po sa TUC Members Chat Group. Paalala naman po mula sa M310 Club, ang atin pong mga ika po ay maaari nating i-deposit via BPI Savings Account Number 0203-179065. Ang account name po ay Tipas Unida Church. Pwede rin po natin itong i-transfer via GCash. Ang GCash number po ay 0917-531-2614 at ang account name ay Lady Adelaide Filio. Ang deposit slip or transfer confirmation ay kunan ng picture sa phone at ipadala as private message kay kapatid na Lady Filio para ma-record. Ang atin din pong mga ika po ay maaaring ibigay ng cash, iabot sa tahanan ng kapatid na Dr. Nep Ordonez, laki pa ng pangalan, petsa at halaga. Makikita rin po natin ang schedule ng atin pong Bible reading and reflection para sa linggong ito. Tayo po ay pagpatuloy na makiisa at magsama-sama sa atin pong pananalangin araw-araw. Ito po ay sa ganap na ika-9 ng umaga, ika-3 ng hapon at ika-9 ng gabi. Pagbabalita naman po para po sa darating nating TUC Online Simbang Gabi 2020, ito po ay may temang 7 pagpapalang ating tinanggap. Sa darating pong December 16, Wednesday, 7 p.m. po, ang tagapanguna po ay ang ating council. December 17 naman po, Thursday, sa ganap din po na 7 p.m., ang tagapanguna po ay ang ating evangelism team at ang topic po nila ay Sugo ng Diyos. Sa darating naman pong December 18, Friday, sa ganap din po na 7 p.m., ang tagapanguna po ay ang Diakono at Diakonisa at ang topic po nila ay ang ating buhay. December 19 naman po, Sabado po ito, sa ganap din po na ika-7 ng gabi, ang mga mangunguna po ay ang ating mga kalalakihan at ang topic po nila ay ang kapatawaran ng kasalanan. Sa darating naman pong December 20, ito po ay linggo, tayo po ay magsama-sama ng alas 9 po ng umaga, ang tagapanguna po ay Sunday School at ang topic po ay ang banal na espiritu. Sa darating naman pong December 21, Monday, 7 p.m., ang mga mangunguna po ay ang ating kababaihan at ang topic po ay kapahayagang mula sa Diyos. Sa December 22 naman po, Tuesday, 7 p.m. din po, ang mga tagapanguna ay ang koro at ang topic ay ang kanyang pag-ibig. Sa darating naman pong December 23, Wednesday po, 7 p.m. pa rin po, ang mangunguna po ay ang ating mga kabataan at ang topic ay biyaya ng Espiritu Santo. Sa darating naman pong December 24 sa pagtatapos po ng ating simbang gabi, ito po ay Thursday 7 p.m. Atin pong babalikan ng atin pong 7 pagpapala ang ating tinanggap at ang tagapanguna po ay ang ating council. Atin naman pong batiin ang ating mga kapatira na magdiriwang ng kanilang kaarawan para sa linggong ito. Ngayon pong December 6, Sister Cassandra Talampas, December 8, Brother Jonicio Garcia, December 8 din po, Sister Micah Pagsisihan, at December 11, Sister Bam Lantan.